everyone! Welcome to Rimarvin Cooking Lifestyle. Ito naman po ang inyong kusinera magluluto sa inyo ng chicken recipe. Una nating gawin dito sa ating kawali, mag-isa tayo ng sibuyas or onion. Isutay lang natin hanggang mag-translucent. Pagkatapos, isunod natin ang ating minced garlic at saka ang ating ginger. Pampa-enchant flavor at pampasarap na sa ating ulam. Ayan, isutay lang natin hanggang mag-brown. Then, isunod natin ang ating red tomato. Atin din siyang hiniwa ng cubes or depende kung paano hiwain. Then, isunod natin ang ating malinis at nahiwa-hiwa ng manok. Ayan, igisa-gisa lang natin, mekos-mekos hanggang mag-change color or mag-brown siya. Ang purpose ng ating paggisa na mag-change color is para matanggal yung kanyang malansang amoy. Dahil alam naman natin, ang 45 days or ang ating frozen na manok is talagang may lansayan siya pag hindi maganda ang pagkaluto. Ayan. Pag ganito na siya, magdagdag tayo ng asin. Ating black pepper. Maraming black pepper is lalong sasarap ang ating putahe. Then, magdagdag tayo ng MSG, optional lang. Kung ayaw nyo ng MSG, pwede rin hindi lagyan. Then, magdagdag tayo ng siling pahaba. Maanghang ito. Pero kung ayaw nyo ding lagyan, pwede din. Mahilig kasi ang mga kasama ko sa maanghang na pagkain. Kaya kahit kunting sili, nilalagyan ko ang aking mga niluluto. Then, sinimmer lang natin ng kaunti hanggang kumulo lang siya. Ayan, then atin siyang ulit i-mekos-mekos. Then, maglagay tayo ng paprika powder. Then, atin siyang ulit ihalo-halo. Mekos-mekos lang hanggang ma-well-incorporate or ma-combine ang ating lahat ng ingrediente. At sa puntong ito, medyo durugin natin ang ating sili. Ang sili, tinatawag nilang felfel sa Arabic. Katumbal naman ang tawag nito sa Sambuanga or mga Sambuangueños. Then, dagdag tayo dito ng Thai patis at ang ating sesame oil, of course. Ang ating magic oil. Then, atin lang yan siyang i-mekos-mekos ulit. Then, atin siyang i-simmer hanggang maglambot ang ating manok. Takpan natin, i-simmer at hayaang lumambot ang manok. Pero once in a while, kailangan din natin siyang i-check para hindi masunog ang ilalim. Kasi hindi naman natin ito nilagyan ng tubig. Kusang katas yan ang lumabas sa ang ating sabaw. Ayan, atin lang yan siyang halu-haluin para hindi masunog at saka mag-balance ang pagluto natin. Yan, halo-halo lang.
Then, sa puntong ito, ilagay natin ang ating romaine lettuce. Pwedeng gumamit ng pechay or anumang klaseng dahon. Ito lang ang maraming available sa kusina, kaya ito ang ginamit ko. Hiniwa-hiwa ko lang siya ng malalaki para hindi naman masyadong malanta pag naluto. Kasi pwede naman itong kainin na hilaw pang salad. Kaya lang marami silang stock na ganito para hindi mabulok. Kaya ginawan ko siya ng ulam. Ayan, tapman lang natin hanggang medyo malanta ang ating gulay. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe. Ayan, after ilang minutes na natin tinakpan, ayan, nalanta natin ay mekos-mekos. O, diba, may masarap na ulam na naman tayo. At sa puntong ito, ilagay na natin ang ating garbanzos or ang chickpeas. Boiled chickpeas na ito, yung palagi nilang binibili sa labas at kinakain ng ganito. Dami na kasi dalawang lalagyan na, kaya sabi ko sa mga kasamahan ko, huwag nyong itapon at gagawan ko yan ng paraan para gawing ulam. Kasi sayang naman pag itapon natin. Masustansya pa rin yan at makakatulong pa yan na lamang tiyan pa rin yan pag naluto. Marami silang manok, marami silang gulay, so gagawa natin ng paraan para magkaroon tayo ng ulam. Ganon lang ang ating diskarte dito sa gitnang silangan. Then, maglagay tayo ng green onion. Mag-sprinkle tayo ng green onion. Ayan. O, diba may ulam na tayo? Sa puntong ito is ready to serve na yan ang ating chicken with garbanzos. Ayan, mayroon pa tayo dyang puting kanin at saka yung tinatawag nila na vegetable platter. Or tinatawag yan ni Amo na kubos arug. Hanggang dito na lang. Sa ulitin, bon appetit. Maraming salamat. Thanks for watching. Bye-bye. God bless and be safe all.